Okay mga ka-trigger, ito na muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Okay, at pala kong sinasabi na doon sa mga bago pa sa ating YouTube channel, huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang Firearms Instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Wala po akong shop dyan at wag rin kayong maghanap ng mga pinagbibiling baril. Hindi po ako nagbibenta ng kahit ano pa man. Mas maganda po na para kayo makasiguro sa gun store po kayo magpunta. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Jormaidin. Okay, sabi ni Jorn, ni Iron, hindi ko mabasa. Maidin. Sabi niya, sir, bakit yung ibang magazine loaded 7 rounds, naka-open chamber, bakit napakatigas ng trigger, hindi makalabit? Model para ordnance na baril. Salamat po. Okay, doon ako medyo na sa open chamber, baka open hammer ito. Open hammer, tapos matigas sa kalabitin. Napakatigas ng kalabitin ng trigger. Ang tanong niya ay bakit pag loaded ng 7 rounds, yung magazine ay mahirap. Ang sabi kasi niya, yung ibang magazine eh. Ibig sabihin, hindi man lahat ng magazine. Okay, at pag loaded lang ng 7. Yun ang problema niya. So bago natin yan sagutin ay gusto ko lang magpasalamat sa lahat nating mga subscribers, lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads, na tayo ay patuloy na dumarami, at maraming salamat doon sa mga nag-share at nagla-like ng ating mga videos. At hangad ko talaga na mas dumami pa tayo doon sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat ang ating pong YouTube channel ay ginawa ko para pang charity. Okay, hindi po talaga ako gagawa ng YouTube channel na para lamang sa pangsarili ko, dahil ayos naman yung kinikita ko dito sa aming kumpanya sa Mayadin Shooting Range. Ngunit ako ay may mga tinutulungan ng mga bata na mga anak na single parent. Dati ay 2 lang, ginawa ko ng 6 na binibigyan natin ng allowance, pambaon, sapagkat napakahirap ng mga bata na pumapasok na walang baon. So binibigyan natin ng pambaon yan. At yung kinikita dito sa YouTube channel, yun naman ang tinutulong ko sa kanila. Kaya ang aking pagtuturo sa YouTube, dito sa YouTube, ay bonus lamang. Kung wala akong charity works ay hindi ako magtuturo. So napilitan kong gumawa ng YouTube channel para sa mga bata. At hindi ko na ginagamit yung ating mga beneficiary para gawan sila ng videos. Okay, at gusto ko na rin talagang makatulong sa ating mga kababayan na may problema, yung mga minor na mga basic na problema tungkol sa firearms, sapagkat mahirap humanap ng gunsmith sa atin sa Pilipinas. Ilan-ilan lang, dahil napakahirap ang tayo ng gunsmith shop sa atin sa Pilipinas. Hindi man kamukha yan ng mga mekaniko na kahit saan kanto-kanto pwede magtayo, dahil napakahirap kumuha ng license. Okay, kaya ako napilitan dito magtrabaho sa abroad. Okay, at doon sa mga buzzer ko, huwag kayong mag-alala, hindi kayo maubusan ng customer. Okay, dahil si Joe Rasley ay binabas tayo, at saka ni Roldan Lumuntad. Okay, so huwag kayong mag-alala, mga minor lamang itong kumbaga mga basic lamang. Kamukha nito, bakit pag puno yung magazine ay mahirap kalabitin? Eh kung wala ka talagang knowledge, ay mahirap mong yan. Kung pupunta ka sa gunsmith, baka hindi naman lahat ng gunsmith totoong magsabi. Dahil karanasan ko rin yan. Okay, so hindi ituturo sa inyo ng gunsmith ng libre yan, may bayad. Okay, so ituturo ko ito ng libre lang. Okay, at maraming salamat nga pala doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay, at gayon din sa mga nagpapadala ng
cash dito sa ating GCash number. Yan yung GCash number natin sa likuran. Yan po yung anak ko. Huwag po kayo magtanong dyan ng mga binibintang baril. At nakakatulong yung mga pinapadala ninyo dyan. Okay, shout out kay Alfredo Isidro of the Sipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jobil Plato ng Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay. Meron kayo magpakilala, tawagin natin Sir Adrian. Ganyan din kay Conrado Ilulaylio, kay Junard Diaz, kay Dinis at kay Dinis Sardona ng Pulang Albay. Okay, maraming salamat din sa mga nagpapakulay o nagpapadala sa YouTube sa ating mga premiere videos. Meron tayong kababayan sa Amerika, sa Virginia. Okay, shout out kay Noli Pizza America. At gayon din kay Jubil Platon, Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, sana marami pa ang tumulong at kahit konti, barya, kung tayo ay marami, ay malaki ang magagawa para sa mga bata na walang pangbaon. Okay, pagka dumami pa tayo at lumaki yung kita natin sa YouTube, madadagdagan pa yung aning. Okay, at yan. At ang problema ay bakit daw may mga magazine na pag yung pinuno ay mahirap ng kalabitin. Okay, sabi niya open chamber, pero yun ay open hammer yun. Nagkamali lang siya. Mahirap kalabitin. Bakit nga ba mahirap kalabitin? So, nakakapagtaka nga naman. So, ang mga 1911, okay, babas na naman ako ni Joe Rusley dahil wala tayong 1911 na pang demo. Okay, kasi hinahanapan niya ako ng 1911 na pang demo eh. May mga videos na tayo ng 1911 nun, pero yung ating 1911 ay wala tayong sariling baril dito. Okay, dahil tayo ngayon nasa Kuwait, umasa lang tayo dun sa mga customer natin. Ayan. At yung ating 1911 ay nandun sa armory pa. Okay, so ang 1911 ay may trigger bow. Parang ganito ha. Ang tawag din dito ay magazine ring, na kung saan pag sinalpak pag ako nagdi-demo, mas gusto ko yung tinatanggal ko yung parts kasi nakikita ninyo eh. Kisa dun sa buong baril, hindi nyo makikita yung parts. So, mas gusto ko yung ganito. Ganito kasi yung 1911, may magazine ring yan. Ibig sabihin, dyan dumadaan yung magazine. Pag kayo nag-load, dyan yan dumadaan. So, pag yan ay dumaan dyan, natural, dapat yan ay free. Dapat yan ay free. Para, kasi, pag kinalabit ninyo, ay ito ay umaatras para ma-disengage yung sear. Itong tutulak sa sear. Okay, pag tumaas yung, napaliwanag ko na ito sa inyo. Okay, so ito. Ngayon, bakit tanging may magazine na pagpuno ay hindi makalabit? So, may mga magazine na mahina ang materialis. Naranasan ko rin yan. Pag pinuno ninyo ng bala, yung magazine ay umi-expand ito. At meron pa nga mga magazine na may nagkaka-crack dito, yan, nararanasan ninyo yan. Baka may crack na dito yan. So pag pinuno ninyo ng bala, ito ay tumataba o umi-expand itong magazine. Kaya yung ibang mga magazine ay merong hindi man flat, may mga ganyan, no? Kasi itong line na ito, pampatibay ito eh. Okay, pampatibay yan. May mga magazine na ganyan. Mas matibay yun kung makakabili kayo ng mga ganong magazine. At meron talagang magazine na mahinang pagkabakal. Mahinang ang materialis. So, meron din na sa sobrang lakas ng spring kasi, pag puno na, ito ay umi-expand nga. So, ano mangyayari pag umi-expand ito? Pag ito umi-expand, yan ay sisikip dito sa magazine ring. Sisikip yan dito sa magazine ring.
At pag sumikip yung magazine ring, o di yung trigger bow, ay mahirap ng kalabitin. Mahirap na, matigas na. Kasi nga, sikip na siya dito. Okay? Subukan nyo itong lagyan ng masikip na bagay. Di, mahirap ng umatras yan. Mahirap ng umatras, ganon. So, ganon. Yun ang isang, nakikita kong problema. Kasi ang sabi naman niya, ay bakit pag ano lang, bukod tanging pagpuno na 7 rounds. Ibig sabihin, pag hindi full yung magazine, okay siya. Pag hindi puno. So, yun ang nakikita ko. Ito ay umi-expand ito. Okay, kasi napakahirap, ang isang napakahirap gumawa ng baril o ano yun, ay yung hindi mo nakikita yung baril. Hindi ko nakikita yung baril. So, ang unang-una kong pagdidiskinitahan ay ito. Common sense. Ito. Okay? So, yung Joe Rasley at Roldan, mga baser ko, baka may alam pa kayong iba, i-share ninyo sa ating mga kababayan para malaman din nila. Kasi yun lamang ang nakikita ko. Ang isa ko pa nakikita diyan ay merong mga, hindi naman lahat ng model na 1911 o hindi lahat ng baril. Okay, dahil hindi rin naman niya sinabi kung anong model Okay, basta sinabi lamang niya yung brand. Okay? So, meron ditong maliit na Allen screw dito, Allen screw na adyasan. Ito lagi kong sinasabi, adyasan ng islak. Okay, yung iba ayaw nung may malaki ang islak na ganyan. So, may adyasan dito yan. Pag napasubra ang adjust ninyo noon, medyo pagka nagkaunting ano lang dito, ang magazine, isa rin dahilan yun. Pwedeng maging dahilan yun. Pero, hindi ko na sure na kung yun dahil hindi ko na makita. Pero, kung yan ay may adjustment dito na Allen screw na maliit, subukan mo luwagan ng kaunti. Baka yun na. Pwede rin yun kasi. Yung mga ganun. So, yun lang. Dalawa na yun ang nakikita ko yung adjustment niya dito. Okay? Kasi yung nakaraan naman natin noon, ang problema naman ay yung kanyang disconnector. Yung andi dito, yung umangat na ganun. Pwede rin yun. I-try mo din na tanggalin mo yung slide. Tanggalin mo yung slide at doon sa receiver ay yung panoorin mo yung yung last na video ko na minsan ay mahirap kalabitin. Okay, isa rin yun. Hindi ko na-explain dahil na may video sa. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung hindi makukuha sa isang video lamang ang problema. Kung minsan, yung ibang kasagutan ay nasa ibang videos ko. Kaya ina-advise ko lagi, kung talagang gusto ninyong matuto, halimbawa, sa 1911, lahat lahat ng pistol, panoorin na inyo yung videos at masasagasaan ninyo yung problema na ng inyong baril. Masasagasaan ninyo. Kasi, yan parang, sabi ko nga, parang kadena yan dugtong-dugtong yan Okay, so, pwedeng nandun sa isang video, pwedeng kulang yung sagot ko dito, sa video na ito, dahil yun lang ang nakikita ko. Dahil bukod tangi na minention mo na pag puno ng bala na 7 rounds, ay ganun ang nangyayari. So, probably, yun talaga yung magazine mo. So, anong pwede, ito naman ang, so ituturo ko na rin kung paano ninyo mareremedyohan yung magazine ninyo. Okay, tanggalin ninyo yung spring. Pagkatapos ay tuhugin ninyo ng tanggalin ninyo yung spring, lahat. Tanggalin ninyo yung body lamang ng Tapos ay tuhugin mo ng isang ganyan na siyempre lampasan na yan Okay? Diba dito?
Wala tayong magazine dito. Ito. Tanggalin mo yung spring ha. Ididimo ko na rin. Dali, para ano. So, tatanggalin natin yung spring. Yan to. Tanggalin mo yung spring. Para hindi ka mapasok, ilagay ganyan mo. Tapos, blue flame ang kailangan. O yung torch na blue flame. Kung wala po, pwede na doon sa, doon sa mga gas range ninyo na gasol. Ang tawag sa Pilipinas, gasol yan. Ano yun ninyo? Pantayin ninyo ang init ha. Babalik ta rin ninyo. Yan. Pantayin ninyo ng init. Maghanda kayo ng used oil, motor oil. Pwede ang used oil na tamang-tama na makakalubog ito. Pag inilagay ninyo yung makakalubog. Okay, parang susubuhan ninyo. Quenching ang tawag sa English. Subuhan ninyo. Makakatulong ha. Makakatulong. Ang gawin ninyo, paputiin muna ninyo ito ng puting-puti. Malinis na puti para maging para ang labas na nun ay magiging hot blowing na. Ang magiging hot blowing na nun. Paputiin na ninyo ito. O, liha, ganyan. Basta paputiin, tapos ay linisin ninyo. Puting-puti yan. Yan, saka kumuha kayo ng mahabang para hindi kayo mapasok, lagay ninyo yan sa blue flame. Okay, kailangan pantay ang magkukulay talong yan. Magkukulay talong. Okay, at pagka medyo ang kulay na ay purple, pag medyo purple na ang kulay, ilagay ninyo sa langis. Sa used oil, sa motor oil, basta ilagay ninyo. Ang tawag doon ay quenching, sinubuhan. At hindi ako 100% kung ang ano niyan ay magandang klase ang niyan, ang lata, kasi hindi ko naman alam kung anong lata yung ginamit, kung anong materialis yan eh. Makakatulong yun. Masusubuhan. So, titiba yung inyong kahanang o yung kahit yung mga yung may mga magazine diyan na gusto ninyong i-reblow. Ganun ang gawin ninyo, i-reblow ninyo. I-quenching ninyo. Yan. May videos ako niyan, may videos din ako niyan kung paano pag-quenching. Okay? Subuhan ninyo. Kasi pagka nasubuhan yan, medyo titigas yung niyan, may laban. May laban yung niyan. Ako, latiro din ako eh. Latiro ako ng ng body ng mga sasakyan. Pagka yung mga body ng sasakyan ay medyo pag inano mo ay ginanon, pag ginanon mo ay medyo gumaganon siya. Inaano namin yan, yung pinapainitan ng acetylene, tapos kumukuha kami ng basa na damit. Ginagano namin para mawala yung para mawala yung pag yung natukuran mo ay gumaganon yung lata, gumaganon. Yan. Anuhan namin yan is initan ng acetylene. Ganun ang ginagawa namin. So, lata rin naman ng mga magazine eh. Lata rin yan eh. Na may kapalang yan eh. So, ganun ang gawin mo. Experience ko yan sa mga sa mga nagdident na mga sasakyan. O kasi nga ako may shop kasi kami. Yung shop namin ay paggawa ng mga sasakyan kompleto. Mula sa engine reconditioning, body repair. Yan. Kaya diyan ako lumaki sa ganyan mga trabaho. Yan ang aking experience. Kaya minsan sinasabi ko na iba-ibang experience natin. Kaya kung may experience naman kayong iba, i-share naman ninyo. Kaya ngayon nang babasa akin na nasabi na bubo ako, na nasabi na kulang ako sa research, mag-research ako. Yan lamang ang alam ko. So far, yan lamang alam ko. Hindi ko alam yung mga alam naman ninyo. Kaya sabi ko nga, baka mas magaling pa kayo sa akin dahil nakukuha ninyong alam ko, yung alam naman ninyo, hindi naman ninyo binabahagi. O kaya kay Jurasly, na mahilig mambas, yung alam mo naman na i-share mo naman sa ating mga kababayan. Para hindi naman yung nagsasalita ka, wala ka naman pinapakita na alam. Ipakita mo yung alam mo para may bumilib din sa iyo. Kasi hindi ako bumibilib kung ako bumibilib ako pag nakikita ko yung alam. Kasi ako kumbaga pag ako may actually nag-YouTube din ako, yung mga DIY, pinapanood ko rin yan.
Dahil hindi naman tayo yung alam ba natin lahat? Hindi natin alam lahat 'yan. Minsan may alam kayo na hindi ko alam. Okay, yung alam ko binibigay ko sa inyo. Wala akong tinatago. Bakit ang katiwiran ko pag ako ba'y namatay, madadala ko ba yan sa langit? Makakapagtayo magagawa tayo ng gansyap sa langit at tayo ay magkukumpetensyahan pa doon o kung tayo nasa impyerno sa langit naman tayo mapapunta sana. Okay. So ganun yan. Share ninyo alam ninyo. Walang dyan. Kaya yung mga gunsmith sa Pilipinas, disclaimer sa inyo, alam ko mas maraming magagaling sa akin. Hindi ko sinasabi na ako yung magaling. Mas maraming magagaling dyan. Okay, yun lang. At sana ay huwag tayo makasakit ng damdamin. Sana wala ako nasasaktan na damdamin. Ako lamang ay nagbibigay ng kaunting kaalaman. At hangad ko talaga ay makipagtulungan sa ating mga kababayan. Kumbaga, yung gusto kong marating ay narating ko na. Okay, baka yung pabalik ko ay iba ang dinaanan ninyo kaya hindi tayo nagsasalubong. Okay, joke. Okay yan. At sana maging maingat tayo. Kamukha ng lagi sinasabi ni Alfredo Isidro na maging maingat tayo. Okay, lalo sa ating paggagawa ng baril. Ito yung sports na may kakibat na napakalaking risk. Okay? Pagdating sa baril. Okay, God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin. Ay, babanggitin ko lamang yung mga yung mga bago nating mga top commenters. Okay. So, okay, community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top comments. Si Milo Maranan, 42, si Dean Gilbert, 9, si Hansel Evangelista, 96, may bago si Eddie Garcia, 1, at nananatiling top notchers ngayon si Unico Uiho. Okay, God bless sa ating lahat. At patuloy lang ninyo ang pag-comment, pag-share, at pag-like sa ating mga videos para mapasama rin kayo sa ating community spotlight. God bless us all.